By the way, sino po naniniwala, isa sa mga pinaka mahirap na tanggapin, yung bang may mga mahihirap na sitwasyon ka ngayon sa buhay mo na hindi naman ikaw ang dahilan. Sino po rito naka-experience na nun? Na naaapektuhan ka ng mga bagay na hindi naman ikaw ang gumawa, pero apektado ka. Malaki ang epekto nito sa iyo. Alam niyo po, mismo ang ating presidente ang nagsabi, recently, nasabi niya, merong panganib na pwedeng mangyari ang stagflation sa ating bansa. Pag sinabi pong stagflation, ito po ay isang uri ng konsepto o kalalagayang pang-ekonomiya na kung saan dinidefine po na ito o dinidefine ito ng tatlong factors. Una, yung slow economic growth. Ikalawa, yung high unemployment. At ikatlo, yung rapidly rising prices o yung tinatawag nating inflation. So last week, na-discuss ko sa inyo kung ano ba ibig sabihin itong inflation. So ito pong inflation ay nakapaloob lang dito sa tinatawag nating stagflation. So it breaks the usual economic rule that prices only rise during economic boom and high consumer demand. So ang stagflation po, ito ay binebreak niya yung tinatawag na economic rule kung saan tumataas lang ang presyo ng mga bilihin kapag ka merong mataas na demand mula doon sa mga consumer, and at the same time, merong tinatawag na economic boom. So kapag ka yung halimbawa isang lugar nagkakaroon ng economic boom, tiyak na yun, asahan mo na magkakaroon ng pagtaas doon sa mga presyo ng mga bilihin. So, it is also considered as an economic nightmare. Isa po siyang bangungot pagdating sa usapin ng ekonomiya. Pansinin nyo, unti-unti nararamdaman natin yung epekto ng pagtaas ng presyo, yung epekto ng pagtaas ng mga serbisyo, yung mga bagay na before, hindi mo masyadong ramdam, pero ngayon, ramdam mo na. Lalo na yung mga kumikita ng basic ang kanilang kita, kumikita ng arawan, mga taong pag hindi naghanap buhay, ay parang hindi kakain. So, mas sila yung tinatamaan o tatamaan itong stagflation. Alam niyo po, again, isa siyang malaking bangungot pagdating sa ekonomiya. Bakit? Kasi to fight inflation, ang ginagawa po ng central bank, typically, nagtataas sila ng interest. Pero ang problema, pagka ang interest po sa isang bansa ay tumataas, nagkakaroon ng slowdown doon sa tinatawag nating business borrowing o doon sa consumer spending. Yung mga nasa business sector, hindi muna sila mangungutang kasi mataas ang interest. Mag-iintay sila na bumaba yung interest. Bababa o yung magkakaroon ng pagbagal doon sa economic o doon sa economic growth. And at the same time, lahat ng mga makatitipid rin ng mga tao, so magkakaroon ng less spending at hindi ito mabuti sa ekonomiya. Kasi ang ekonomiya, para siya ay tumakbo, lumago, kinakailangan umikot ang pera. Pag walang umiikot na pera, malaking problema to sa isang ekonomiya o sa isang bansa. So, para labanan ng central bank, ang inflation, magtataas sila ng interest. Ang problema, yun yung nagiging epekto nito. Another thing, to fix yung unemployment growth, yung tumataas na kawalan ng trabaho, ang government usually, nagkakat naman sila ng interest. So hindi nila alam ngayon kung paano ang gagawin sa ganitong klase ng sitwasyon pang-ekonomiya. Kailangan nilang magtaas ng interest para labanan ng inflation, pero kailangan naman nilang mag-cut din ng interest para naman doon sa pag-i-increase ng spending. However, alam niyo po, hindi naman tayo pwedeng mag-print ng pera kasi the more na nagkakaroon ng maraming pera doon sa market, ang epekto nito, nagkakaroon ng struggling na kung saan
mas tumataas pa yung mga bilihin. Hindi po kailanman naging sagot sa ekonomiya ang mag-print ka at magpalabas ka ng maraming pera. So, isa siyang malaking problema pagdating sa ekonomiya, yung nakikita ng mga namumuno sa atin at maging ng mga ekonomista. So, ano ang nagiging cost nito? Ang cost po nito ay yung tinatawag nating supply shock. Ibig sabihin, hindi natin maikakaila na yung pangyayari sa Iran, sa Middle East, na nag-cut immediately ng oil supply, 20%, tandaan niyo po, 20% ng oil supply sa world market nanggagaling dito, doon sa ruta na yun ng Hormuz Strait. So, malaki. Nagkaroon ng tinatawag nating supply shock. At ang langis po, tandaan natin, hindi lang ito ginagamit para doon sa transportation, hindi lang ginagamit para sa energy. Ang langis po ay kasama doon sa ginagamit sa pagpuproduce ng mga fertilizers, na ibig sabihin, ito po ay may kinalaman din sa pagpuproduce ng pagkain para sa mga tao. So pag nagkaroon ng tinatawag nating supply shock, ibig sabihin, magkakaroon ito ng domino effect doon sa buhay ng mga karaniwang tao. Alam niyo po, another thing, yung tinatawag nating poor economic policy. So yung mismanagement of the money supply or poorly timed government regulation that can stall growth while allowing inflation to take root. So, ang laki. Maaaring hindi nakikita ngayon ng maraming mga tao, pero malaki ang pwedeng maging epekto nito sa buhay ng mga karaniwang tao. So lalo na nga, yung aking pong nabanggit kanina, yung kinikita nila, sapat lang para sa pangkain nila. Yung kinikita nila, kailangan kumita para makakain. Kaya nga sa ganitong sitwasyon ng buhay, dapat alam mo kung kanino ka po-focus. Alam mo kung sino yung pagpopokusan mo. Yung problema ba o yung kakayanan ng Diyos na ayusin ang sitwasyon na meron tayo. Kasi nga, tandaan nyo po, itong sitwasyon na meron tayo, pagka sa ating mga kamay lang at kakayanan, it is uncontrollable. Hindi natin kayang kontrolin. Kahit gaano tayo kagaling na ekonomista, kahit gaano tayo kagaling na pinuno, mahihirapan tayo kapag kayong iba't ibang factors ang pinanggagalingan nito ng sitwasyon na meron tayo. Hindi lang po ito problema ng gobyerno, hindi lang ito sa side ng gobyerno, kundi marami pong pinanggalingan na hindi lang doon sa governance, kundi yung mga outside factors, gaya nga nung nangyari sa Middle East, na nagiging epekto o nakaka-apekto doon sa maraming mga tao. So, again, dito, napaka-importante na sa sitwasyon na meron tayo, malinaw sa'yo kanino ka magpo-focus. Doon ba sa problema o sa Diyos na kayang magbigay solusyon sa iyong problema na nasa harapan. Kasi nga, gaya po ng title ng message for this afternoon, walang bagyo sa buhay na hindi kayang pahintuin ng Diyos. Totoo po ba yan? Walang bagyo sa buhay na hindi kayang pahintuin ng Diyos. Alam niyo po, hindi, dalawang bagay ang dapat maunawaan natin. Hindi ka pwedeng mag-focus sa dalawang bagay, ang iyong mata. Alam niyo po, your two eyes cannot focus on two different things. Bagamat maraming tao na kayang gawin ito, pero tandaan niyo po, kasama yung mga bagay na ito sa hindi mo pwedeng magawa ng ganong kadali. Maaaring nakakamangha na maraming mga tao na kaya nilang gawin yung supposed to be, hindi natin nagagawa. Maaaring we were not born with wings to fly, pero nagawa nating lumikha ng eroplano, nagawa nating nakapagpadala tayo ng tao doon sa buwan. Maaaring we were not meant to live underwater, pero nakadevelop kayanan at gamit para ma-explore ang puso ng dagat. So ano pinapakita rito? Alam niyo po, dapat malinaw sa atin yung focus natin. Pansinin niyo yung mga bata habang nag-aaral, yung mga batang ang focus nila habang nag-aaral, yung social media,
ano nagiging epekto nito sa kanila. Sa halip na mas maganda ang maging resulta ng kanilang pag-aaral, hindi nagkakaroon ng mas magandang resulta. Alam niyo po, lagi nating tatandaan, hindi sa lahat ng areas ng buhay, nilikha ka ng Diyos para maging multitasking. May mga bagay sa area ng buhay natin na nilikha ng Diyos para mag-focus ka lang doon. Lalo na pagdating sa mga sitwasyon na gaya nito. There are some things our physical bodies cannot do. Again, your eyes can only see one thing at a time. Isa lang yung pwede niyang bigyang pansin, one thing or one time, one at a time. What does it mean? Our focus must be singular. Alam niyo po, sino naniniwala? Dapat ang tao may focus sa kanyang journey. Dapat ikaw, may focus ka pagdating sa iyong financial aspect, pagdating sa iyong financial goal, dapat malinaw ang focus mo. Dapat may focus ka sa iyong relasyon. Hindi pa pwedeng ang dami mong focus pagdating sa relasyon. Alam niyo po, pagka ang focus mo sa relasyon ay hindi lang yung sa asawa mo, hindi lang sa iyong fiancé, hindi lang sa iyong karelasyon, tiyak lagi kayong may digmaan. Alam niyo po, napakahirap sa isang relasyon na wala kang focus. Alam niyo po, at the same time, maraming mga tao sinasabi nila na naniniwala sa pangako ng Diyos, pero bigong magpakita ng bunga sa kanilang pananampalataya. Marami nagsasabi na, alam ko, control ng Diyos yung sitwasyon ko, pero pag nag-iisa na, punong-puno ng pag-aalala. Maraming mga tao nagsasabi na, kaya ng Diyos ang problema ko, pero pagka siya na lang, hindi na alam kung ano ang gagawin at hindi na alam kung papaano pa magpapatuloy sa buhay. They try to walk by faith, but actually, walk by sight. Yung nagsasabi na nabubuhay sa pananampalataya, pero ang totoo, nabubuhay sa kanilang nakikita lang. They mouth scripture, but operate in doubt and unbelief. Bagamat maraming salita ng Diyos ang kanilang sinasabi, pero puno ng duda at kawalan ng pananampalataya. Meaning, they have no single focus. Why? Hindi mo pwedeng sabihin na naniniwala ka sa pangako ng Diyos and at the same time, puno ka ng duda. Hindi mo pwedeng sabihin na naniniwala ka na yung goal mo sa financial aspect ng buhay mo, tutuparin ng Diyos, pero punong-puno ka ng duda. Hindi mo pwedeng sabihin na naniniwala ka na magtatagumpay ang relationship mo, pero punong-puno ka ng duda sa kayang gawin ng Diyos sa relationship mo. Hindi pwedeng sinasabi mo na naniniwala ka na pagagalingin ka ng Diyos, pero pag nag-iisa ka na lang, sobra mong iniisip yung sakit mo. Alam niyo po, when I was diagnosed with stage 3 CKD 2 weeks ago, habang sinasabi yung sa akin ng nepro, may sinasabi sa akin ng Panginoon na sabi niya, anak, may gagawin ako. At sapat na yun para sa akin na panghawakan ko na hindi magpa-progress yung sakit na to dahil alam ko marami pa naman gustong pagawa sa akin ng Panginoon. Pero kung wala nang pagagawa sa akin ng Panginoon, ibig sabihin lang nun, tapos na yung aking journey dito sa lupa. Pero hanggat may pinagagawa pa ang Panginoon, nung sinasabi sa akin niya ng Panginoon na anak, may gagawin ako, alam ko marami pa siyang gustong pagawa sa akin. So, dito, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, hindi natin pwede sabihin na naniniwala ka sa pangako ng Diyos and at the same time, punong-puno ka naman ng duda. Alam niyo po, I remember one time, I think it was 2011 nung nasa Malolos pa ako sa Mambog. Meron po akong dinalaw na may sakit na mahirap lang sila hindi sila ganong kaluwagan sa buhay. Tapos, breast cancer ang kanyang sakit, stage, basta end stage, kasi halos wala na, hindi rin niya maipagamot kasi kulang sa pinansyal,
Ang ginagawa lang niya parang yung pinanlilinis niya, yung disinfectant, ganun lang. So, pero that afternoon, sabi ko sa kanya, leading ng Holy Spirit, naniniwala ka ba na kayang maghimala ng Diyos sa buhay mo? Sabi niya, Pastor, yun na lang po yung pag-asa ko eh. Kasi pagdating sa doktor, ang sabi, wala na talaga akong pag-asa. Pagdating naman sa kakayanang pinansyal, wala rin siya. So, that time, parang isang normal na prayer lang yon ng for healing. Pero alam niyo po, tumagal ng tumagal yung buhay niya hanggang sa ilang taon, 10 taong mahigit or 20 years na natili pa siyang buhay. So ibig sabihin, hindi natatapos ang pagkilos ng Diyos paggawa ng himala sa buhay ng mga tao. Na kahit na parang napakahirap ng sitwasyon na meron ka, kaya pa rin ng Diyos na baguhin ang sitwasyon mo. Alam niyo po, kahit sabihin natin na parang ang hirap ng mahalin ng bayan natin dahil puno na ng problema, parang masyado na lang ang politika, hindi na nabibigyan pansin ng mga tao. Pero alam niyo po, ako naniniwala pa rin ako, mahal ng Diyos ang Pilipinas. Mula pa doon sa lumang panahon, pinakita na ng Panginoon kung gaano niya kamahal ang bansang ito. At maraming nagdarasal. Naniniwala ako, ang daming nagdarasal para sa bayang Pilipinas. Para ito ay umayos, yung mga tao ay magkaroon ng maayos na pamumuhay, magkaroon ng magaan na pamumuhay. Alam niyo po, again, walang gano'n na sinasabi mong naniniwala ka sa Diyos pero puno ka ng duda. Hindi natin pwedeng sabihin na puno tayo ng pananampalataya and at the same time, naniniwala ka lang sa kung ano yung nakikita mo sa buhay mo. No, walang gano'n. Ang sabi ni Lord sa Matthew 6, verse 24, and Luke chapter 16:13, no one can serve two masters. Either you will hate the one, and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. So ano ibig sabihin dito ni Lord? Ano yung gustong ituro dito ni Lord? Alam niyo po, He is teaching us the importance of focus. If you are focused on your spouse, your marriage will be strong and happy. Tandaan niyo po, doon sa mga may asawa, kung ang focus mo talaga sa iyong relasyon, sa iyong marriage, ay yung iyong asawa, tiyak magiging masaya kayo. Pero subukan mo na bukod sa asawa mo, may iba ka pang focus na tao, tiyak, hindi kailanman sasaya ang relasyon na yan. So, kung focus ka sa iyong asawa, tiyak, ang tatag at ang saya ng pagsasama na yan. And if you are focused on your children, they will grow up healthy and well-behaved. Alam niyo po, yung mga magulang na focus sa kanilang mga anak, mas malaki ang tsansa na yung mga anak nila lumaki na maayos ang pag-uugali, maayos ang kanilang pagkatao. And if you are focused on saving money, you cannot under stressful life. Alam niyo po, kung gusto mo ng walang payapang buhay, huwag mong ayusin ang financial aspect ng buhay mo. Yung mangutang ka na mangutang, kahit na ilang araw pa, hindi ka makakatulog. Yung wala kang pambayad. Alam niyo po, ano tinuturo dito sa atin ng Panginoon? Pag hindi ka natutong magtabi kahit na nasa sariling bansa ka, magiging TNT ka. Alam niyo po, laging ang kaharap mo yung stress. That's why sobrang importante yung pagkakaroon ng right focus saan mang areas ng ating buhay. Alam niyo po, itong ating pong text for this afternoon, sino familiar dito sa ating passage kung saan ay si Peter, hinayaan siya ng Panginoon na makalakad doon sa tubig, pero nung ma-focus na siya doon sa malakas na hangin, ma-focus na siya sa malalaking alon, unti-unti lumubog siya. Instead of focusing to the call of the Lord, he shifted to the problem around him. Sa halip mag-focus sa sinasabi ni Lord, alam niyo po, ang naging focus niya, yung malalaking alon. Ang resulta,
unti-unti siyang lumubog. Sometimes, sa halip na mag-focus tayo doon sa sinasabi ng Panginoon para sa ating relationship, nagpo-focus tayo sa problema. So sa halip maayos yung ating relationship, unti-unti lumulubog yung relationship na yan. Sometimes, sa halip na mag-focus tayo sa sinasabi ng Diyos doon sa ating finances, nagpo-focus tayo doon sa problema sa finances, kaya unti-unti sa halip na umayos, lumulubog yung ating financial aspect. So, pansinin nyo, bakit may mga pamilyang sa halip mag-bloom, lumulubog? Bakit may mga relasyon sa halip na mag-bloom, lumulubog? Bakit may mga business, may mga finances na sa halip mag-bloom o lumulubog? Simply because, gaya ni Peter, sa halip mag-focus sa sinasabi ni Lord, mas nagpo-focus sila sa nakikita nilang problema. Instead of focusing to the call of the Lord, we've shifted from the waves of the sea of life. Now, ang tanong, ano ba yung sign na hindi tayo nakapokus sa sinasabi ni Lord at sa halip sa problema tayo nakapokus? Una, you are focused on your fear instead of faith. Isa sa mga palatandaan na hindi ka nakapokus sa sinasabi ng Diyos. Alam niyo po, sa halip doon sa sinasabi ng Panginoon, sa problema na mas nangingibabaw sa iyo yung takot kaysa pananampalataya. Maraming tao, maraming Kristiyano, dumarating sa point na nangingibabaw na yung takot sa halip na yung tiwala sa Diyos. Alam niyo po, sa totoo lang, marami naman talagang nakakatakot na pangyayari sa buhay. Totoo ba yun? Yung malaman mo lang na may iba yung asawa mo, malaman mo lang na may iba yung karelasyon mo, nakakatakot na yun eh. Yung malaman mo lang na mawawalan ka ng trabaho, yung malaman mo lang na may sakit ka, nakakatakot yun. Ang daming pwedeng makatakot sa buhay ng isang tao. Alam niyo po, again, pero ang tanong, pag nanatili kang takot, ano ba yung pwedeng mangyari sa journey mo? Fear will stop you, fear will stuck you, and most of all, it will paralyze you. Pahihintuin ito ang mundo mo, at pag huminto ang mundo mo, ano ang mangyayari? Tandaan niyo po, life ends when you stop dreaming. Hope ends when you stop dreaming. And love ends when you stop caring. Alam niyo po, wrong focus on your journey will paralyze the whole of your journey. Pag namali ka ng focus sa journey mo, saan mang aspeto ng buhay mo, finances, sa relationship, sa iyong relasyon, sa iyong marriage, tiyak, tandaan nyo, mapaparalyze ang kabuuan ng journey mo. And another thing, sign na mali ang nagiging focus natin sa halip doon sa sinasabi ng Panginoon sa atin, napopokus tayo sa problema, you did not focus on what God had to say. Alam niyo po, may mga tao madalas nakakalimutan ng mag-inquire sa Diyos sa mga gagawin niya sa buhay. Sino po aminado? Sometimes, bago tayo pumasok sa isang relasyon, nakalimutan natin tanungin ng Diyos kung ito na nga ba yung tama para sa atin. Sometimes, may mga pagkakataon bago natin gawin, humakbang tayo sa isang business venture, humakbang para sa isang career, minsan nakakalimutan na natin tanungin ng Diyos. Minsan, maraming mga pagkakataon ng ating buhay, nakakalimutan natin tanungin ng Diyos kung iyon ba yun talagang pinagagawa niya sa atin. Most of the time, pag malaki yung problema na nasa harap natin, alam niyo po, ang solusyon agad ang hinahanap natin. Nakakalimutan natin na tanungin muna ang Diyos. Sometimes, seeking God is just a ritual and ceremony sa maraming mga tao. Minsan, dumarating tayo sa point ng buhay natin na yung paghahanap natin sa Diyos ay para lang isang bagay na nakagawian. Sino po rito nag-church para humanap ng kasagutan mula sa Diyos? Na pumunta ka rito dahil alam mo, may kayang ibigay na sagutan Diyos sa problema mo. Sa finances, sa kalusugan, sa relationship, o sa ibang bagay pa ng buhay mo. Alam niyo po, pansinin nyo, habang mas pinaiiral natin yung galing natin, mas lalong sumasablay yung journey natin Napansin nyo yan?
Habang mas pinipili mo yung sinasabi mo kaysa sinasabi ng Diyos, mas nahihirapan tayo sa journey natin. Tandaan niyo po, the more you ignore what God had to say, the more you miss the best of your path. And another sign, your focus was on pleasing man and yourself, not God. Alam niyo po, totoo ba, may mga tao na dumarating sa point na mas importante na sa kanila na ma-please yung sarili nila, yung ibang tao, kesa ang Diyos. Pag nandoon ka sa point na yun ng buhay mo, isa lang ibig sabihin nun, mas malakas na yung kaway ng problema sa'yo kesa sinasabi ng Diyos sa'yo o kaway ng Diyos sa'yo. Tandaan nyo po, marami sa mga sumubok na i-please yung mga tao, yung sarili nila kaysa ang Diyos, mas madalas sila rin yung napuno ng disappointment sa buhay. Kaya nga sobrang importante na when you choose a solution, ano man yung hinaharap mong problema, tiyakin mo ang unang matutuwa doon sa solusyon na yan, ang Diyos. Kasi pag ikaw lang at yung mga tao mo o yung mga tao sa paligid mo ang matutuwa at hindi kasama ang Diyos, tiyak at the end of the day, mamroblema ka uli. So, pero subukan mo na i-prioritize yung approval ni Lord doon sa mga ginagawa mo. At the end of the day, kahit hindi matuwa yung iba at peace ka. Tandaan niyo po, the best way to disappoint yourself is to please men. Now, ang tanong, ano ba yung palatandaan na tayo nga ay nakapokus sa tawag ni Lord, sa sinasabi ni Lord kaysa sa problemang nasa harapan natin? Alam niyo po, number 1, you always inquire with the Lord. Inquiring with the Lord means you would not make a decision until you learn what God would do for you. Alam niyo po, hanggat hindi malinaw sa iyo yung gusto ni Lord, hindi ka mag-go-go. Kaya nga doon sa mga young pro natin na bago pumasok sa relasyon, tiyakin mo muna na iyon yung gusto ng Diyos para sa iyo. Kasi nga, tandaan niyo po, kung meron sa mga pinaka-heartbreaking experience sa buhay, yung nagmahal ka at hindi ka minahal. Yung ikaw lang yung nagmahal, ikaw lang yung nag-alaga, ikaw lang yung nag-ingat, pero at the end of the day, walang kinalabasan yung relasyon na yan. Lagi natin tiyakin o titiyakin na bago ka pumasok sa isang relasyon, iyon yung sinasabi ng Diyos sa iyo. Alam niyo po, hanggat hindi malinaw sa iyo, yun yung gusto ni Lord, huwag kang mag-go. Meaning, pag sinabi ni Lord na no, hindi yan, dapat okay lang sa iyo yun. Hindi mo ipipilit. Pag sinabi ni Lord na no, kung hindi tayo, minsan, pag sinabi ni Lord na hindi pwede, kung hindi tayo nagtatampo, nagagalit tayo sa Diyos. Ang problema, kasi nga yung iba, nag-i-inquire pa kay Lord, pero at the back of their minds, may decision na sila. Another thing, pag sinabi ni Lord, wait for a while, talagang nag-iintay ka. Alam niyo po, yung iba kasi pag sinabi ni Lord na wait for a while, dali-daling lumalayo sa Panginoon eh. Tandaan niyo po, God answer are always best, whether it is yes, no, or wait. Ang sagot ng Diyos laging pinakamaganda. Either hindi muna, or hindi, or oo. So, saan mga aspeto ng ating buhay? Sa business, sa relationship, sa finances, o saan pa man, maging sa aspetong physical, lagi nating tatandaan, laging mas maganda ang sagot ng Diyos. So, another thing, sign na mas pinapakinggan mo sinasabi ng Diyos kaysa sarili mo at sa ibang tao, you did not make impulsive personal decisions. You waited for the Lord's direction. Madalas yung sinasabi ng matatanda, yung lumalakad daw ng matulin, kung madapa o kung matinik, malalim, in a biblical point of view, meron naman siya talagang katotohanan. Why? Sino ba yung madalas nagsisisi doon sa mga desisyon sa buhay? Yung mga napaka-impulsive sa paggawa ng desisyon. Yung bang hindi mo na naitanong sa Diyos, hindi mo na napag-isipan ng mabuti.
Sino ba yung madalas gustong bawiin yung mga desisyon niya sa buhay? Yung mga taong sobrang naging impulsive. At sino yung madalas gustong ibalik yung kahapon sa buhay nila? Ito yung mga taong sobrang naging impulsive sa buhay. Alam niyo po, sino naniniwala? May mga desisyon ka sa buhay mo na kung maibabalik mo lang, ibabalik mo, papalitan mo. Sino rito? Kung mapapalitan mo lang asawa mo, papalitan mo. Again, hindi pwedeng napaka-impulsive pagdating sa pagdedesisyon. Alam niyo po, when your emotion is too high, pag sobrang saya ka, sobrang galit ka, huwag kang gagawa ng desisyon. Kaya nga hindi tayo dapat gumagawa ng desisyon pag nasa peak yung ating emotion. Kasi nga, tiyak, at the end of the day, pagsisisihan mo yung desisyon na yon. Better to inquire with the Lord and wait for His direction. Mas mabuti nang hintayin mo yung direction ni Lord sa'yo. Si Peter, again, nang lumubog, sa halip na mag-focus sa direction ni Lord, nag-focus siya sa malalaking alon. So tandaan niyo po, the more you avoid impulsive decision, the more you avoid bad direction sa buhay. And finally, paano mo malalaman na mas pinapakinggan mo yung sinasabi ng Diyos? Your focus is on pleasing God. The most imminent sign, ang pinakamaliwanag na palatandaan na hindi sa laki ng problema, mas malaki ang tingin mo sa Diyos, mas importante sa iyo na mapasaya mo ang Diyos. At hindi mo magagawa yan without full trusting Him. Hindi mo pwedeng magawa na mapasaya ang Diyos sa buhay mo nang hindi ka ganap na nagtitiwala sa Diyos. At hindi mo magagawa iyan, tandaan niyo po, without waiting Him, without surrendering Him. Mapiplease mo lang si Lord when facing a problem kung handa kang magtiwala sa Kanya. Mapiplease mo lang si Lord kung handa kang mag-intay sa Kanya. At mapiplease mo lang si Lord kung handa kang sumuko sa Kanya. Isuko anumang problema meron ka sa financial aspect ng buhay mo, sa relation, at maging sa iyong kalusugan. Lahat ng ito, magbibigay lang lugod sa Panginoon kung handa mong isuko sa Diyos anumang hinaharap mo. Kahit na sa tingin mo parang napaka-imposible nun, pero maniwala ka, sa lahat ng imposible, kayang kumilos ng Diyos. Tandaan niyo po, you cannot truly please God without truly sacrificing that truly costs something on you. So church, this is the message of the Lord for us for this afternoon. Are you focused on the call of the Lord or on the waves of the sea in your life? Nakapokus ka ba doon sa sinasabi ng Diyos sa iyo o mas nakapokus ka doon sa mga malalaking alon ng buhay na meron ka ngayon sa buhay mo? Sa mga mabibigat bang sitwasyon na kinakaharap mo, saan ka ba nakatingin? Sa sinasabi ng Diyos o sa nakikita mong sitwasyon mo? The choice is always yours. Lagi namang nasa sa atin ang pagpili, lagi namang nasa sa atin ang pagdedesisyon. Ang tanong lang, yung bang mga choices mo sa buhay, pinapakita ba nito na hindi yung gusto mo kundi yung gusto niya ang nangyayari? Pinapakita ba nito na hindi yung direksyon na gusto mo, kundi yung direksyon gusto ng Diyos yung pinupuntahan mo? At higit sa lahat, pinapakita ba nito na yung katuwaan ng Diyos higit na mas mahalaga sa iyo? Alam niyo po, when Peter cries out, Lord, save me, he used the title Kairos, Jesus as sovereign Lord. He recognized that Jesus possesses the divine prerogative to rescue human being from the chaotic, deadly depth of the sea. Peter recognized Jesus' divine authority over creation.
Peter recognized Jesus as Savior and Discipler. Alam niyo po, nung sabihin ni Peter, Lord, tulungan mo ko, nag-response kagad ang Panginoon. Pero alam niyo po, habang nagre-response ang Panginoon sa kay Peter, habang tinutulungan siya, ang sabi ng Panginoon kay Peter, you of little faith, why did you doubt? Showing that Jesus is both the omnipotent Son of God who saves and the authoritative Master who expects absolute trust from His followers. So bago po tayo magtapos sa mensahe ng Panginoon for this afternoon, gaya po ni Peter, are you trust Him? Nagtitiwala ka ba sa Diyos sa sitwasyon na meron ka ngayon? Sa problema sa finances, sa problema mo sa relasyon, sa problema mo sa kalusugan mo? Gaya ba ni Peter, humihingi ka ng tulong pero nagdududa ka? Alam niyo po, gaya ng aking nabanggit kanina, ang taong totoong nagtitiwala sa Diyos, kayang isuko lahat ng meron siya sa buhay niya na pinagdadaanan. Sa finances man yan, sa relasyon man yan, o sa kalusugan man yan. Maaaring hindi doon sa timetable na nilagay mo, sasagutan Diyos, pero tiyak sasagutan Diyos sa'yo. Maaaring hindi doon sa paraan na gusto mo, pero tiyak magbibigay ng sagot ang Diyos sa'yo. Ang importante lang, you know how to wait, you know how to recognize God's way in your life. Sa lahat ng meron tayo na pinagdaraanan sa buhay, matuto tayo na buo na isuko sa Diyos, ilagay sa kamay ng Diyos, because one day, you might encounter God's miracle in your journey. Nagaya ni Peter, nakalakad sa ibabaw ng tubig. Tandaan niyo po, again, walang bagyo ng buhay mo na hindi kayang pahintuin ng Diyos. Let us pray. Panginoon, sa hapong ito, nagpapasalamat po kami. Salamat sa iyo pong ibigay na pagkakataon. Minsan pa makarinig po kami ng mensahe ng paalala, pagtuturo sa bawat isa sa amin. Sa kabuuan po nito, walang ibang nataas nawa, kundi ikaw lamang, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless you.